Sa mga tropa nating Pilipino, UFC fans dyan, mga tol. So, magbibigay tayo ng prediction ngayon, no? So, sariling opinion natin, no? Prediction dito sa UFC 323. Merab versus Peter Yan 2, mga tol. Okay? Ngayon, syempre, magsisimula na tayo kaagad dito sa main card. So, Jan Blachowicz, the Polish Power, okay, versus Bogdan Guskov. So, yan, 18-3. Malakas din tong kalaban niya, no? Ayun, no? Fight history, KO, okay, knockout, knockout din. Pero natalo siya kay Volkan Ozdemir na submission siya sa round 1. Pero maganda yung takbo nito. Maganda yung ano niya, maganda yung pinapakita niya. So, ayan. Balik tayo. Balik tayo doon. Pero dito guys, sa tingin ko, makakabawi na si Yan dito kasi hindi maganda yung naging takbo niya nung mga nakaraan, hindi maganda yung naging run niya, no? May mga talo siya, decision lang. Ganon, hindi naman na-knockout tong si si Jan Blachowicz pare. Tignan natin yung mga fight history niya, no? Split, unanimous. Oh. Dito na-submit lang siya kay Glover nung nakaraan, pero dito sa mga talo niya na to, kay Alex nga, tignan mo, decision lang, split. Oh, di ba? Feeling ko na kay Yan pa din yung na kay Yan pa din yung Polish Power. Kaya dito, mag-go tayo kay Jan Blachowicz. Para, no? Okay. So, susunod. Henry Cejudo, Triple C. Ayan. Laban kay Peyton Talbot. Ano siya? Ito, win streak din to. Medyo malakas din tong na to eh. Medyo malakas din to guys. Itong si bagong contender dito sa UFC. Ayan o, mga upcoming fresh na mga bata pa, no? Ito si Henry Cejudo. Feeling ko last fight niya na to. Depende kung mananalo siya. Or, depende sa kanya guys eh. Kung magre-retire na siya. Pero, dito, 50-50 yung prediction natin. Pero, maglilin pa rin tayo dito kay Henry. Feeling ko na kay Henry pa din yung champion na mentality. Okay? So, yon. Dito naman kay Brandon Moreno tsaka kay Tatsuro Taira. Eto, win streak din. No? Mga upcoming contenders talaga ng ano bang division si Brandon Moreno kasi. Ng flyweight division. Ayan. Former champion, Mexican, Brandon Moreno. Okay. Well-rounded, no, par? Well-rounded dyan. Striking, grappling, meron yan, kahit ano. Tapos eto, striker to eh. Striker, maganda din yung grappling niya. Okay. Good din. Pero feeling ko dito, mahirap din siguro kay Brandon pa din. Okay, balikan nyo na lang itong video na to guys pag natalo ako dun sa prediction. Trustokin nyo lang ako, okay lang. Kasi yung experience par na kay Brandon to, matagal na lumalaban to, tsaka former champion to. Kaya yun, pars, no? Kaya pa rin tayo, Brandon. Mabilis lang. Alexandre Pantoja versus Joshua Van. Okay? So, si Pantoja guys, na to, legend na sa UFC siguro to kasi ilang beses siya na-defend yung title niya. Tapos, well-rounded talaga siya. Yung mga champion talaga, tinatalo nito. Parang susunod to kay Demetrius Johnson, pare. No? Ngayon, yung fresh na kalaban niya, si Joshua Van. Ayan. Yung mga upcoming contender dito. So, maganda rin yung naging run ni Joshua Van. Natalo niya yung number one contender na si Royval. Tinalo niya, guys. Okay.
Kasi si Royval yung ano nun eh, yung naging number 1 contender para sa title. Pero tinalo ni Joshua Van. Tingnan natin kung magbabago yung era, guys. Mahirap kasing kunyari, magbe-bet ka. Mahirap kasing mag-bet dito against kay Pantoja, guys. Kasi ano eh, yan yung champion na ano, well experienced talaga. Sobrang daming ano na yan, par. Experience na yan. Mahirap na talunin yan si ano, si Alexandre. Pero tingnan natin, malay mo, manakaut siya ni Joshua Ban. Dito guys, ang maraming naka-bet diyan kay Pantoja. Pero sige, dito tayo kay Joshua Ban muna, maiba naman. Upset guys, upset. Tingnan natin kung anong gagawin ni Joshua Ban. Hindi ako sigurado para, pero tingnan natin. Sabi ni Joshua Ban, ina-knockout niya daw. Maybe. Maybe not. Okay? Dito naman tayo, Merab Dvalishvili versus Peter Yan. So, tinalo to ni Merab dati. No? Decision lang. Hindi niya rin na-finish si Peter Yan, pero feeling ko ngayon, kasi si Merab, ano eh, ilang beses na rin niya na-defend yung title niya, tapos matagal na rin siyang champion. Nasa kanya pa ba yung champion mentality? Merab the machine yan eh. Hindi napapagod yan. Yung cardio niya, napakalakas, tol. Si Peter Yan naman, tignan natin kung natuto na siya doon sa mga dating mistake niya, kung na-overcome niya na ba yung mga gagawin, kung paano yung strategy na gagawin niya kay Merab, no guys, no? Sabi niya naman din, sa interview, inanakaut niya daw si Merab. So, dito, tignan natin. Underdog dito talaga si Peter Yan. Pero tingnan natin, dito tayo mag-aano sa kanya. Dito muna ako kay Peter Yan ngayon. Malay mo naman ma-upset niya si Merab, no? Pero mahirap talaga talunin si Merab, guys. Feeling ko maganda tayo si Merab, walang makakatalo sa kanya. Sa ngayon, sa ngayon, wala pang fighter diyan sa division nila na pwedeng tumalo dito kay Merab. Sa tingin ko lang. Pero di ko muna susundin yung puso ko ngayon. Susundin ko, titingin muna ako sa upset kay Peter Yan. So, yan guys. Yun yung prediction natin. Abangan natin to sa linggo. So, anong oras ba sa atin to? Sunday, December 7, 11 a.m. 11 a.m. yan guys. Yan. Sakto yan. GMT 8. Sakto lang din yan sa atin. So, gumising na kayo alas 10. Tapos, pagka meron na mga resulta, balikan nyo tong video na to, no? Tapos trust talkin nyo ako pagka nagkamali yung prediction natin. Pero, i-comment nyo ako guys kung mas marami akong tinama sa prediction natin ngayon. So, yun guys. Kung gusto yung mga ganitong content para follow for more, pare. Let's go.